pagbibigay sa kanila narinig ko. Tama po. Kaya di ba siya sabi sa akin, kahit kung ayaw ko magkabot, useless din ka, kung kita ko wala rin ako sa akin ng Lord, useless. Kung sabi ko, lumapit ako, paspasali na ni Lord sa akin, para sa inyo. Dahil siya gumamit sa akin, para sila ay makakilos. Para ang kagalingan niyo, galit ang Lord. Para ito po ikaw maliwan sa inyo, sabi niya, lahat kayo, mga anak, kanya-kanya kayo, hindi kayo gawa yung dito sa lupa. Dahil, ang anuman ang bawat isip ninyo sa kabutihan, ako ang nagbigay yun. Kung hindi nyo nag-isip ng hindi maganda, ibig sabihin, hindi kayo dumaan sa akin ang inyong mga ay salita. Kung salita ka, unahin mo siya, Lord, gabayan mo ako tulungan ng kwarto. Itong salita ko ako, pampasanin mo, para sa makabuti sa lahat. Kung walang salita ko, Lord, ano-ano nang malabas sa bibig natin? Meron ayaw, meron parang lahat nandun na hanggang ang asar nandun na lahat dahil di ka dumat sa Kanya. Usap sabi ng Lord, lahat ng bagay dumat ka sa akin dahil ako ang inyong kaligtasan. Siya po na nakaligtasan. Dahil kailangan dumag na tayo ng Lord bago tayo mag-speak sa mga tao. Bago salita natin sa mga tao, ay isipin natin muna, si Lord, hindi tayo nagabay kung ano ba ang karamdaman sa dilim ba. Dahil si Lord din ang magtuturo sa atin kung si Lord ang nakakita. Amen. Dahil lahat yan, si Lord ang tunay na pag-asa natin. Oras iba. Ay si Kristo. Jesus. Maraming bagay para malalaman ninyo. Isipin ninyo bago. Hindi lang para sa Kanya, ngayon, para sa inyo rin lahat. Kaya sabi na, para sa akin, hindi yung masabi-sabi kung ano sa ibig sabihin kung ngayon, isisabi lang ko sa inyo kung para kayo ay matulit ang inyong gawain, matulit ang inyong landas. Unahin mo lang ako ang magkakabay sa iyo. Sabi ko siya. Jesus. Huwag kang basta padalos-dalos ang inyong mga salita at inyong mga gawa. Dumaan ka muna sa akin ang lahat yan. Ako gagawa ng paraan para makamuti sa iyo sa pangalan ni Kristo. Amen. Masaya, sabi ni Kristo, masaya kung ako ay mauna. Sa lahat ako nauna. Dahil ako ang hinilan kayong lahat galing sa Kristo. Alam mo yung Kristo, sabi niya, iba yung Kristo sa sabunan, iba yung Kristo sa hihilingan natin. Tama, hindi. O Diyos, maraming pangalan ng Diyos. Oo. O so, di ba sabi nila, unahin niyo ang Diyos bago kayo tumilos. Unahin niyo ang Diyos bago kayo kumain. At unahin niyo ang Diyos bago kayo magtrabaho. Dahil ang Diyos magagabay sa inyo. Kahit ano man ang bagay sa pagkain, pasayunan ng Diyos, kahit anong klaseng pagkain niya, dumaan sa tingin mo, ang lahat siya ay malinis. Lahat yan ay malinis. Paglabas niya yan, lahat ay siya ay marugi. Okay. Kung dumaan sa salita ng Diyos, ay malinis. Ang mabas niya yun, marugi. Bago salita ng Diyos. Puso, ang buhay, tayo at mabuhay, ang nagbigay, may kapal sa akin, ang buhay. Masarap kung tayo magkakaisa. Unahin natin si Kristo ay siya ang gabay natin sa lahat.
Ano nangyayari, hindi natin alam sa ibang bansa. Parang libro, parang baha, kapalat tayo, hindi ba dumating sa atin, kahit tayo ay nalim. Naniniwala sa Kanya, siya ang ating gabay. Ang pangalan ng Kristo. Dahil ang lahat yan sabi na ang pag-ibig, ang bawat isa, walang katapusan sa pangalan ng Kristo. Dati, tinatawag ni Jesus Christ, ay si Kristo. Dahil sa marami siya palayo sa mga pangalan ng Diyos. O sa lahat yan, sabi niya, unahin ninyo ang mga aking pangalan na tinatawag ng mga ginagalan ng mga tao. Tama? Hindi. Tama. Isa pa rin yun. Jesus Christ, si Kristo, si Senyor, marami. Sarili mo. Ang lahat yan, sabi niya, ay napaniwala ninyo, ay ako. Dahil tulad ng siyang tao, yung marami din minsan, kung kasi tulad yung marami ng pangalan niya, iba ang palayaw niya, isa ang nakasulat sa Protestantic niya. Kaya kung papulit mo, papabago naman yan, o sa lahat yan ay papabago. Ang Diyos ay pagod. Iwanan kayo. Wala man sino man aabi sa inyo. Basta sa pangalan ni Kristo ay laging natin. Hindi magabayan pa ng Diyos ni Kristo ay siya ang nagabay sa atin. Gusto maligtas ay hindi. Hindi lang sabi ninyo, si Kristo lang ang maligtas kayo. Dahil yung mga iba sinabi niya, Jesus Christ, siya pa rin yun, siya ang maligtas ko. Lahat ng bagay sa pangalan niya ang tuloy natin. Ano man ang paniwala natin ang bawat siya, pero so kailangan natin respect sa mga tao. Kung sino ba talagang pangalan, at pakinggan natin, kung importante, ang pag-ibig ang dala ninyo, iisa na tayo lahat. Ang pag-ibig ang siya, tunay magliligtas sa atin. Amen. Amen. Na wala rin tungkol sa atin, ano? Tungkol sa mga, sa atin na lahat, ano? Dahil, ang misay talaga para sa atin, ngayon, gusto nyo manig para tayo ay lahat magkakaisa sama-sama sa pangalan ko, ano, sa pangalan ni Jesus. Si Kristo, si Jesus, nauna yan. Dahil isa rin, parang katong persona yun. Si Kristo, si Jesus Christ, o katong persona, iba-iba ang pangalan. Ang kanila, hindi yan mag-ibig. Pero isa rin yun, isa sa kawan namin. So, kailangan natin ang lahat ng bagay na una sa pagkain. Lord, pagpasang ito, ang gano'n na pagkain sa banang ng isa po daw, pagkain ito sa banang ng isa po. At mauna na po kayo. Hindi ba sa inyo, walang pagkain ito. Hindi dahil walang katawan po. Alam namin po, hirap namin sa inyo ang lahat ng bagay dito sa lupa. O so, nauna si Lord, kung natin ugali, makasarili tayo. Dahil lahat hirap natin sa Diyos. Amen. Kailangan natin magpumbaba. Dahil sa pagpumbaba natin, tinataas tayo ng Diyos. At saka isa pa, ang naalis natin, kunti-kunti, may dumarating sa gandang asal. Basta nauna ng Diyos. Huwag kayo baliwalain niya. Ang Diyos naglalantad din siya sa ibang lugar. Ang Diyos nagagabay lang sa atin. Dahil kailangan na lang natin at nalis siya ay nasa puso at sisipan natin. Amen. Amen. Diba? Yun ang kapuso ng Diyos para sa atin lahat. Yan ang araw ngayon ginagawa ng mga dahil pasuti-suti na bilang oras na dumating ng bagay hindi karapat atin darating at may sandata na kayo.
Kaya sa tatanong, yun din ang turo niya para matatag sa puso at isipan niya ang pag-ibig ng kalaman niya. Bawat siya. So, lahat yan, sabi naman, lahat yan, walang simple kung ako ay nauuna. Gusto mo ko? Magtanong? Magtanong ko. Ayaw tumanong? Ay, pumilig na lang kayo. Kung gusto nyo tanong at gusto nyo malaman, ay magtanong kayo para maganda ang mga bagay therapy ang inyong kalaman. Oo, ano nakikita mo? Meron ka ba na Wala. masasabi? Walang tanong ano? Ha? Walang tanong. Walang tanong. Meron ka na nalaman? Meron. Meron. May sakit ka? Hello. Wala kang tanong sa ito. Ano pagpalang hapon po sa ating lahat. Prayin po natin ang ating Panginoon Hesus Kristo. Yun. Sinasabi po ni Ama na totoo po yun. Dahil kung lagi nating inuuna ang Panginoon, sa lahat na magbibigay ng mga karunungan kung ano po yung meron tayo. Dahil sa akin din po nung natuto akong tumawag nagdasal, puro rin na ako lahat kalokohan. Hindi rin ako marunong magsalita patungkol sa Diyos. Yun yung gawain ko na nung di pa ako nakakilala. Pero simula nung natuto na magdasal, yan tumawag sa kanyang pangalan. Doon na rin po unti-unting humihiling. Yung hiling bawat kung ano yung kalooban niya, kung ano yung nais niya na gawin natin sa pang-araw-araw. Yun po yung kahilingan na paunti-unti rin po binibigay po sa atin na hindi po biglaan. Minsan meron kasi yung time na gusto natin kapag humiling tayo sa Panginoong Jesucristo ay gusto natin on the spot na riyan na. Gusto natin pag humiling tayo gusto natin buo yung ibibigay. Pero ang Panginoon marunong siya. Dahil alam niya kung ano yung nararapat para sa atin. At alam niya kung ano yung nakalaan para sa atin upang sa ganon hindi po tayo mapahamak. Tulad ng bawat bayan na lagi sinasabi sa atin ni Ama, na kapag humiling, kung ano yung kagustuhan bukal sa ating puso. Huwag tayong humiling ng bawat bagay na sobra, dahil kapag ipinagkalob sa atin yun, doon po tayo may hiwalay. Tulad din po ng mga kakaya ng mangaral, kakaya ng magpagaling ng mga may sakit. Lahat din po yan, dinadaan po yan ng Panginoon sa dahan-dahang proseso kung paano tayo hihiling at tutupad sa ating mga katungkulan o ating gawain. Kasi hindi po yan bigla-bigla kahit ibinigay yan na pwede ka nang mangaral, pwede ka nang maghayag. Pero kung hindi po tayo magsasanay, mag-uumpisa sa simula, wala pong saysay. Mapapahamak po tayo dahil nagkulang tayo sa kalaman. Diba? Naging panatag tayo sa kung anong bagay na pinagkaloob sa atin, pero hindi natin pa ito nasiyasat, hindi pa natin ito alam kung paano yung tamang gawain, kung paano mangaral. Yun yung bawat bagay na laging sinasabi ni Ama na laging manalangin na paturo tayo na, Lord, turuan mo ako kung ano yung dapat kong gawin. Dahil yun po yung dapat na mangyayari sa atin. Yung mga labi natin o ating sarili na hindi marunong magpigil, pwede rin po natin niyang hilingin na yun po yung kanyang babaguhin. Dahil tulad ko rin po, dati noon sabi ko, Lord, bakit puro kalokohan? Kaya ko makipagkwentuhan ng matagal. Pwede ba, Lord? Sabi ko. Na yung lumabas naman sa bibig ko ay puro kabutihan. At patotoo patungkol sa iyo. Yun po yung hiniling ko po sa Kanya. Pero hindi naman po bigla-bigla naalis yung mga salita ko na puro kalokohan, mga joke-joke na walang kabuluhan. Kundi hininay-hinay po yan na inalis. At unti-unti rin po pinalitan ng Panginoong Jesucristo. Ganun po yung buhay po natin. Dumadaan po tayo sa paunti-unti proseso sa paghahakbang po natin sa ating buhay pang-araw-araw para po tayo matuto. Kaya mahalaga po yung lagi po tayong manalangin sa lahat ng oras, araw at pagkakataon. Hindi lang po tayo nagdasal kapag tayo'y gumising, tayo'y kakain,
pag umalis ng bahay. Hindi po. Kailangan kahit nasa gawain din po tayo, pwede rin po tayo magdasal. Dahil kung nagdasal tayo sa umaga, kung kulang po yung panalangin natin, dahil marami din tayo nakakasalamuhang mga tao, kahit sa daan, pwede rin po magdasal. Sa trabaho, pwede po yun. At sa pagtawag rin po sa Panginoon, nasa atin po yun kung saan po tayo panatag. Kaya yung sinasabi ni Amanay, kung ano yung paniniwala mo, yun pa rin at respeto sa lahat. Kaya tayo naman po, kung ano po yung panatag tayo sa pagtawag sa Panginoon, doon po tayo. Kung tinatawag natin siya sa kanyang pangalan, Jesus Christ, o Jesus, o Kristo, Misaya, o ating guro, pastol, nasa atin po yun kung saan tayo panatag, kung paano tayo makipag-ugnayan sa Kanya. Yun po yung gawin po natin palagi. Lagi po siya manguna para magabayan po niya tayo lagi. Yun lamang po. Maraming salamat. Yung pagkasunod sa likod na para kay tayo ay nalalaman ito, dito ba na dugtungan. Yan, dugtong utak. Okay. Dito ang huli, dugtong utak. Sige, Pastor Robles. Magandang hapon po sa kantong lahat. Hinabay sa success kung ano yun. Dugtungan ko po yung sinabi po ni Brother Moon na mangunguna palagi ang Diyos. Yun yung pinapaliwanag sa atin ni Ama upang ang mga gawain po natin ay maganda at mabuti. Ang lalabas sa ating mga bibig, sa ating mga gawain ay mabuti dahil ginagabayan po tayo ng Diyos. At nandito po yun sa Bible po. Nasa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 ng 18. Magalak kayo lagi, magsipanalangin kayong walang pati. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. At ito na po yung pinapaliwanag sa atin ni Ama, ni Brother Moon, na manalangin po tayo lagi upang magabayan po tayo at mapunta po tayo sa tamang landas patungo sa kanyang karyan. At isagawa po natin ang pag-ibig lagi, ang gawaing kabutihan. At siya po palagi ang unahin po natin, ang Panginoong Hesus. Tumawag po tayo lagi upang ang ating ay makamit po natin sa pamamagitan ng paggabay po sa atin. At nandito rin po sa Lucas chapter 12 verse 31. Kaya higit sa lahat, pag sumakitin ninyong pagharian kayo ng Diyos at pagkakalob niya ang kinakailangan ninyo. Ito na po yun. Kapag tumatawag po tayo sa Diyos, ang ating mga kahilingan ay matutupad dahil inuuna po natin ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Kaya sa bawat kilos po natin, sa bawat gawain po natin, ay mangunguna ang Panginoong Hesus sa ating buhay upang mapunta po tayo sa tamang gawain at magampanan po natin ang binigay na katungkulan sa atin ng Diyos. Kaya sundin natin ang kalooban ng Diyos, iral po natin yung pagmamahal, magkumbaba po tayo lagi at magrespetuhan upang ang Diyos ay nasa sa atin. Yun lamang po. Maraming salamat po. Dugtong mo, meron ka papilat yan. Kung meron ka, tuloy mo. Sila na rin pa magdudugtong. Tanong mo pa, tuturo ka, ikaw ang tinawin, tuturo ka. Huwag mo ka saan, ipasan sa iba kung tinulog ko lang. Ito lang mo, sasabi mo, wala ka dugtong mo. Ama, maraming salamat. Kung pa magturo. Ibig sabihin, walang kasalanan, tuturo mo. Kailangan ay ikaw. Kung ikaw sinabihan, ikaw lang, huwag kang magturo, huwag kang dadamay sa iba. Tama po. Oo naman. Tama. Tama po yun. Kasi yun naman po talaga masabi nga kung sino yung itinuro, kumbaga, o sino yung sinabi, siya po yung talaga dapat. Very good. Naging sa kanyang sarili. Okay, very good. Isang aral yun. Tama po. Kung sino man ang pinagsabihan, ay ikaw na lang
Ama, hindi ko padugtungan yan dahil di ba ako handa. Hindi mo maganda yung pakinggan. Tama Eh, po. ituturo mo na doon tahimik isang tao, biglang gigising. Magugulat sila. Kung alam nila, ako ba? Natayot niya kamay niya dahil naisip niya sila. Tama po. Tama din. Oo. Kami ka na. Yan. Yes, yeah. Yes, appropriate naman. Bayad na. Kasi mahalaga talaga bawat bagay na kapag sino yung sinabi, kumbaga kailangan siya yung tutupad dahil sa kanya binigay po yung katungkulan. Kaya mahalaga po yung bawat bagay sa bawat isa. Kung kanino yung pinagkatiwala, kailangan kumbaga na magtiwala siya sa kanyang sarili na ay sa akin to ibinigay kumbaga. Sa akin pinagkatiwala, kailangan tutupad. Magtiwala tayong lubos sa Diyos, siyempre una siya, bago sa ating sarili na kapag sa atin ibinigay, ibig sabihin, pinagkatiwalaan tayo na kailangan panghawakan natin yung isang bagay na sinabi po sa atin. Kasi kapag tayo po'y nag-alinlangan, paano rin po tayo kagabayan ng Diyos kung nag-alinlangan din po tayo? Ibig sabihin, mahalaga po yung pagtiwala ng isang tao. Pagtiwala ng Diyos sa isang tao, kahit sino pa man, basta't pinagkatiwalaan po tayo, mahalaga po yun na kailangan panghawakan natin yun, pagtitiwala niya, at hindi po masira. Kaya kung ito'y pinagkatiwala po sa atin, yan kampanan po ito ng ating buong puso at magtiwala sa Kanya. Yan lamang po, maraming salamat. Diba, binok saya dito dahil kung totoo niya, ibalik natin sa kanya. Bakit siya magtotoo? Dahil kinakapihan po ang taong tumatahimik na nga siya, ituturo mo ko siya. At pakinggan ang lahat man, bawat turo, ibig sabihin, bawat salita. Pwede ka naman sumunod, hindi pa po ako handa. Yun. O, huwag kang tumuro sa iba, nakalurangan tayo. O, dahil siya ay tumikinig lang, dahil namumulat ng aral. O, dahil ikaw, sa tingin mo, pastor, meron ka ba, ay nalaman ba, ay isi-share mo sa amin? Ayan, hindi ka magtuturo. Yes. Ako, yung anong pinakita sa iyo, yung kahapon ng galing sa araw, parang may buka. Yes po, ma'am. Hello po. Yun ang gusto mamami at nalaman namin. Ano yun? Ay, hello po. Hello. Yung sinabi po, Tugtog muna sa iyo, tugtog siya muna. Sige. yes, po. Doon naman yung pantay. yung nangyari po na yun kahapon, Ah, bali nung nakarang gabi, pinaglakbay po tayo through spiritual na pangatawan na naglakbay sa iba't ibang dakunan ng mundo. Ang unang pinaglakbayan ay sa dagat, sa ibang bansa. Kung nasa ibang bansa tayo sa dagat, nasa barko po tayo noon, yung mga tao doon, yung logo po na binigay kay Ama, nakita na po nila. Yung mga nagtatrabaho sa dagat. Yun po yung sinabi at pinakita sa akin. Pagkatapos naman po yun, sa ibang bansa, balik Pilipinas muli. Nung nandito na sa Pilipinas, may isa tayong kasamahan na nagtanong kung yung patungkol naman sa logo na binigay kay Ama, dito sa atin, dito sa Pilipinas. Kaya ang sagot po ng Panginoon, sabi niya, huwag kayong mag-alala sapagkat ipapakita ko sa kanila mismo at ako na ang magsasabi sa kanila. Yun po yung sinabi po sa akin ng Panginoon sa pangitain po sa akin nakaraang gabi, madaling araw. Tapos hapon po, naghahakot ako dyan ng lupa, kasama ko si nanay, nagwawalis doon. Hindi ko alam, pinalakad ako ng pinalakad papunta sa likod. Tapos di ko alam, kasi pag minsan kasi sa akin, inutusan ako na kunin yung cellphone ko, magpipicture-picture ako, nagbibideo ako. Kaya yun po yung nangyari po kahapon. Tapos, mula po sa likod, pabalik pa ako rito sa harap. Yan dito na po, nagpicture dito pa ako rito. Dito po lumabas po yun sa harap mismo. Dito po sa mismo dito yun. Yung bilog na nagpicture ako, nakasali po yung mukha ko. buka. Nasabi ko, Lord, ito na yung sinabi mo sa akin, pinakita mo rin sa akin ng nangyari. Na sila na rin mismo yung kikilos
sabi nila, at magsasabi sa mga tao. Kaya sabi niya na, huwag daw tayo mag-alala sa kating pinapagawa sa atin ng Ama. Dahil sila na rin mismo ang kikilos. Tapos kanina rin po, madaling araw, pinakita rin po sa akin, pinaglakbay din muli. Bumaba po ang logo, malaki. Sing laki po nitong templo. Kung ano po yung itsura niyan, na, ganun po siya. Mga 4 siguro nakataas ko po yung logo bumaba. Na yung mukha po buhay na buhay, kung ano po yung nakikita po natin dito sa damit, ganito po siya talaga na bumaba. At sabi ni Ama sa akin, si Ama din yung nagsabi, bumaba na yung logo ko, sabi ni Ama. At yung pagbaba po niya dito po sa Pilipinas, pinakita malaki siya. Akala ko nung una araw yung bumaba, pero hindi po yung araw. Yung mismo pong itong logo po ni Ama yung bumaba dito sa atin. Yun po yung pinakita po sa akin. Nakaraang gabi, tas kanina po. Yun po yung pinakita sa akin na pinapatutuhanan bawat bagay na itong kaloob kaya na binigay sa kanya ay totoo. Kumbaga sa ating katungkulan, gampanan po natin. Yun po yung gusto nilang iparating sa atin. At huwag tayong mag-alala. Yun po yung sinabi po. Yan. Yun lang po, marami pong salamat. May nagtanong sa akin. Ang sabi niya, paano binigay sa iyo ito? Sabi niya. Ang sagot ko naman, year 2007, nagtapos lang ako ng ayuno, yung hindi ako pinakain ng Ama. Isang retired principal, si Jose Cruz. Doon ako sa bahay, siya ang nagbilang, hindi ako pinakain, hindi ko pinabilang sa kanya. Tapos dinala kami sa Makati, doon sa ang bahay niya, 17, 18. Tapos sa terrace kami, 4 to 12, ito ang lumabas. Abak na angel. At saka ito, wala pa. Sabi ko sa kanila, hindi ko makikilala ang angel dahil gusot-gusot ang buhok nila. Ngayon, sabi niya, inilagay ko sa haratan na basket galing sa Baguio. Mali. Isa lang dala-dala ko, yung damit ko, blue. Ang sabi niya, pagdating na ito ka, kunin mo ang damit mo. Pag lantan ko ang damit ko, bumaba na naman ang bituin. Ito, tinatakan niya. Hanggang mukha nito. Dahil, ginawa niya, ang nasasaya dito, sa Versace, mayroon ito, kasi binigay din sa kanya. At, ang itong tatak ng logo ito. Wala siyang mata, wala siyang bilog sa gilid. At tinakta ng Ama, siya ay babalik. Kasi ay na, itong sa gilid ito ay dragon. Sa Katoliko, sa gilid ito, Jesus Christ, tayo ay liwanag. Dahil ang mata na ito ay pula. Nakasulat din sa Biblia. Dahil ang ito, ang bituin, ang siya nagtatak sa damit ko. Kung tago-tago kong damit ko 2007, hanggang ngayon, ay bago pa rin dahil back to back yun, dahil ang Diyos mismo ang nagbihis sa akin, tinatakan niya ng sa damit ko. Ang bituin, siya ang nagtatak. Kahit iskanin nila, kahit ipakita nila, kahit magtanong sila, sa akin binigay, sa akin sila magtanong. Dahil ang mga kasamahan ko, nagdamit ito, bahala kayo ng bawat isa dahil galing sa Diyos ang tatak binigay sa atin. Totoo, sa Versace, meron yan. Walang mata, tulad may apoy, walang bilog sa gilid. Kahit ikutin nila, wala sa kanila yan. Dahil tayo lang, dahil ang Diyos mismo ang binigay. Iiba sa lahat, iisa ang simbolo. Iiba lang ang kanyang, may mata siya at may bilog siya, para may kulintas siya. Ikot. Parang planeta ito. Parang mundo ito. Ang ikot kaya sa kanya ang liwanag. So, ito, ang sabi ng Ama sa akin, sabi ko, sino ba ang pinagbibigyan ninyo? Sabi niya,
Kung wala naman sila at binigyan ko at imiral lang ang sarili nila at hindi nila ginawang katungkulan niya at pagyayabang na lang ang nasa kanila, pagtao na lang, ako mismo maglalantad. 100,000 ginaba ko, kunti-kunti sa buong mundo, makikilala na ang iyong binigay ko logo ito. Ito ang tunay na ito ang bumaba ngayon sa bayan natin. Dahil ito mahalaga sa lahat. Dahil ang simbolo sa gilid at ginagalang sa lahat. Ibig sabihin, kahit bilyonaryo, ito ang logo ito. Kahit Chinese, ito ang logo ito sa gilid at nirespeto niya. Yan ang simbolo natin. Dahil tayo ang liwanag. Dahil sa kanila, dragon, liwanag na din. Sa Jesus Christ ay isang bituin din, liwanag. Binigyan. At tayo ay liwanag. Tinatakas sa sabi natin. So, mahalaga itong logo natin. Hanggang sa pangalan at binigay sa atin. Sa urak pa rin. At sabi niya ito, ilagay mo sa templo. Dahil ang araw, ako rin mismo ang maglalantad. Mabalat ang magkakasamahan ay magtiis muna. Ang atin ay atin. Ay sa kanila ay sa kanila. Ang Diyos ay atin. Ay sa atin at binigay sa atin. Kung sino man ang bagay sumama sa atin. Dahil ito, hindi gawa-gawa lang galing sa Diyos. Dahil ang simbolo ito ginagalang sa lahat. Dahil ang Diyos, ang siya nagpapala dito para sa atin. Amen. Also, mahalaga sa lahat siya. Dahil nandito lahat, pagin araw at binigay sa atin ng Diyos. Maraming bagay ang araw. Natalis na rin sa mga spiritual, mga Rizal mga. Ano ba yung hinahanap nila? Number? Yung 11-11 po. 11. Basahin mo. Sige. Yung nakasulat po, November 11, 2011. 11 a.m. Manawag Shrine, Pangasinan. December 22, lumitaw ang logo na ito na itinatak ng Diyos. Lumitaw ang mga apat na anghel ng quarter 12 at sumunod ang mukha na nasa gitna ng December 22, 2007. Alas 12 ng hating gabi sa Makati sa isang bahay na White House na itinayo noong 1718. Yun po yung nakasulat po. Maraming salamat. Yan ang nakasulat. Dahil ang nakatatak sa hindi tayo naglagay, sila ang naglagay sa lahat. So ngayon, sa iba-ibang bansa, nagpapakita na ang logo natin dahil yun ay pinapakita niya, iba na ang bumaba sa atin sa Pilipinas, sa buong mundo. At iisa rin yan dahil sa kanila rin. Dahil sa Diyos. Ano ang sabi nila? Ay, dala niya ang kanyang bayan. Dahil ang pangalan, ilagay nila sa bayan. Dahil dito sa Pilipinas ay ibigay sa atin ng Diyos. Kailangan tayo magkakaisa. Kailangan tayo magsama-sama. Tira natin ang pag-ibig ng bawat isa. Ang Diyos ay nasa atin. Amen. Huwag natin iran yung sarili natin at mataas tayo. Dahil hindi pwede sabi ng Ama. Dahil lahat kayo hirang po. Hindi kayo pwede pagkay-pagkay kayo. Magmahalan kayo tulad pagmamahal ko sa inyo. Huwag kayo bawat ang ugali na hindi maganda. Alip, mga ugali ng alip ninyo. Naman hindi maganda, alisin nyo na. Dahil lahat kayo, hindi lang kayo ng Diyos. Diyos pa rin ang tunay mag-usik sa atin. Kailangan pag-ibig ang dala natin. Huwag natin sayangin ang buhay natin dito sa lupa. Habang may buhay tayo, magsaya tayo. Huwag natin bigyan ng problema sa sarili natin. Dahil para mahaba ang buhay natin. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Tandaan ninyo, walang patungo ang taong magalitin. Walang patungo ang tao ay siyang hindi siya totoo. Walang patutunguhan dahil nilang kalangan yun pagsamantala bibigay lang sa iyo ng anuman ang kagustuhan mo dahil sa ganda ng iyong ugali. Huwag ka magbago. Kung sino ka noon, ano ka rin ngayon, alisin mo ang ugali na hindi maganda. Dahil bilang araw, mabuburak rin sa mundo. Sabi ng Diyos, hindi ka nakapremyente dito. Hinihiran lang kita, pagsamantala lang dito, huwag kang matapang. May hangganan kayo lahat.
para sa atin. Sa amin, Diyos. Amen. Amen. Yun ang pag-ibig ng Diyos ang bawat isa. Kaya ito ba sasabihin, ako, Yan yes po, ma. Yan. Yung patungkol din po sa logo din po. yes. Yan. Yung logo din po talaga ni Ama na totoo po yun. Maging sa ibang bansa ay pinakita na rin po kumbaga. After ko yung sunod-sunod na 2 gabi na pinakita po sa akin, nung nakaraan naman po, pinahanap sa akin yung mga tao na kung sino po yung mga pinagbigyan. Kaya meron na rin po sa ibang bansa po na dumating yung logo po sa kanila. Mga iba't ibang bansa na, meron na rin po tayo sa Australia, yan sa Sydney, at di pang mga bansa pong nakakakita po ng logo na po yan. Hindi lang po dito na sa Pilipinas, kundi parami po sa ibang bansa na po yung nakakakita. Pero hindi pa po nila malaman kung ano yung tunay na mensaheng ipinapahatid. Pero sabi nila na ito isang bagay na may nais iparating sa atin. Kaya yun po yung masasabi ko lang po at maraming salamat. Maraming salamat. Yun din ang sa akin, binigay sa ating mga. Sabi niya, itong dami, itong tatak ito, ilantad mo. Ilang araw, may sarili kang tahanan na templo. Ilagay mo yan. Kung ano man ang bagay ang binigay ko sa iyo, alagaan mo yan dahil bilang araw. Kung sino man ang tumanggap sa kanya ay salamat at para ako na rin ang tinanggap nila. Dahil yan ang dala-dala natin ang logo ng ipag-ibig. Nakukuha sa atin na lahat ng ibang mga bilyonaryo ang tatak ng logo yan at meron sila. Yung logo ito sa gilid ito sa gilid yan. Yan ang simbolo nila. Kahit sa mga pagkain, nandiyan na nakasimbolo din sila. Dahil yan, bigtod yan, ibig sabihin yan, tatakunan sa lahat. Dahil yan ang tatak ng Diyos. Amen. Amen. Dahil mapalag tayo, ay sabi ng Ama sa akin, ay ilalantad ko na, ipapakita ko na sa buong mundo. Marami bumaba, 100,000 na bilang araw at hahanapin kung sino talaga ang mangyayari ng logo niya. Dahil ang nanuman ang tatak, mamaya, kunti-kunti, makikita niyo ang tatak yan, lahat ang mukha, makikita nila. Sino ba ang simula? Siya rin ang magtatapos. Yan ang salita ng Diyos. Amen. Sino ba nagsimula? Sino mo siya rin ang magtatapos? Yun ang sabi ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Di ba? O. Tignan mo ang sa logo natin. Kung tutusin sa verse natin, mahal na mahal talaga yan. O. Mga pamumuya, mahal yan. Kahit ang mga galit, mahal yan. Biltod yan. Galing sa Diyos ang binigay sa kanila. Dahil wala lang sila ay ang tatak talaga. Ay nauna binigay sa kanya, walang mata at wala yung bilog sa gilid. Dahil mapalad, hindi nila magagaya-gaya yan ay hindi binigay sa kanila bas-bas ng Diyos. Oh. Kung ano man ang kanila nalalaman, huwag nila gayahin ay hindi karapat-dapat gayahin. Isa lang ang binigyan ko, dapat siyang gagawa. Siyang gagawa ng paraan dahil sa kanya, ang basbas sa kanyang kamay. Dahil sa kanya, binigay ko sa kanyang paraan. Dahil yun ang mahalaga sa lahat. So, ingatan ninyo ang damit siya. Yan ang gagalangin sa lahat bilang araw dahil siya ang maglalangkap. Dahil siya ang liwanag. Bumalik ang liwanag. Bumalik na yung liwanag. Dahil atin tayo liwanag. Bumalik na yung liwanag. Dahil ang tatak ng logo natin. Sila may muka, walang mata, walang liwanag. Ngayon, gumising na ang tumatak ng liwanag. Ibig sabihin, liwanag pa rin ang pagbabalik sa lahat. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ay tayo lahat. Mabuhay si Jesus. Ayos na kasama tayo. Wala na narabihin. Wala pa man. Wala yung tubusan na. Ano ba namin yun? Hindi. May na kayo magkaroon, ano?
Thank you for watching po. Ayan sa inyo lahat at sa lahat po. Kristo Margarita Aquino, Kristo Kitito, Ayan at sa lahat po ng nariyan. Kaya thank you for watching and God bless po sa inyo lahat at inyo po tayo. Palagi. Pumunta ka na, Yun dito. alas 10. O ito about bagay patungkol sa logo ng pinapakita. Hindi lang dito pinapakita kundi sa lahat ng tao natin. Lang po. Maraming salamat and God bless po sa inyo lahat. Tayo po mag-in live na.